Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Abala si Mavic sa pagre-repaso ng mga inilista niyang gastos at kita sa tindahan niya ng mga dry goods nang pumasok si Orlando sa apartment. Pagsulyap niya sa kapatid ay napansin niya na tila good mood ito, nanibago siya. Mula nang dumating siya sa Maynila ay parang iwas na iwas ito sa kanya. Hindi ito pumapasyal sa kanya kung hindi rin lang kasama ang mga bagong kaibigan nito. Hinayaan na lang niya ito. Gusto rin niya sanayin ng sarili na wala na ito para huwag siyang masyadong manibago pagbalik niya sa Batangas. Mukhang masaya ka, Aniya. Yes ate, masaya talaga ako. Umupo ito sa sala at saka nag-cross leg. Nakita ko sa attorney kanina. Nagchikahan kami. Tapos, isinakay pa niya ako hanggang sa palengke. Ganoon ba? Wala sa sinabi nito ang atensyon niya, kundi sa listahan niya. Yes, balita ko. Puro bulaklak at dahon daw ang bahay nun. Ganoon ba? Sabi ulit niya. Hindi na niya ikinuwento rito na nakapasok na siya sa bahay ni Mac. Masyado siyang busy sa pagkukwenta. At mabait sa bading iyon. Pumindot siya sa calculator. Nagiging judge pala siya sa mga gay beauty pageants. So, tinignan niya ang mukha nito. Bakit natin pinag-uusapan si Mac? Anong tinutumbok ng usapan natin? Dalian mo't nalilito ako sa mga numero kapag may kachismisan. Ang suspetsya ng mga bading Gersey ay isa rin siyang paminta. Anong paminta? Bakla, sister. Baklang ayaw umamin na bading siya. Closet queen. Gusto niya matawa sa sinabi nito. Ako, mabait ako sa mga bading. Ang ibig bang sabihin closet din ako? Iba kapag ombre, no? Feeling ko talagang bading din siya. At alam mo ba kung ano pang another feeling ko? Ano? Gusto niya ako. Tuluyan siya napahinto sa ginagawa. Si Attorney Mac bang pinag-uusapan natin? Yes, si Attorney Christian Mac mismo. At suspetsya mukha mo bading si Mac at gusto ka niya? Yes, mayabang na sabi nito. At alam mo ba, like ko rin siya. Love ko na nga yata siya Para siya nakainom ng katas na ampalaya. Kung bading iyon, hindi ba dapat lalaki ang type niya? Hindi na uso iyon, sister. Uso na ngayon ang bading to bading. Iyon daw ang mas nagtatagal na mga relasyon. Nahihilo ako sa mga sinasabi mo, Orlando, pero parang nakukuha kong ibig mong sabihin. Sa tingin mo, like niya ako? Kilala mo ako, diba? Magkakabit ang pusod natin. Alam mo nang isasagot ko kaya wag mo na akong paghirapan ng pag-iisip kung paano magsasalita na hindi masasaktan ang damdamin mo. Hindi ka kasi supportive sa pagdadalaga ko. Hoy, anong ginagawa ko rito kung hindi ako supportive sa'yo? In fairness, okay rin iyong feeling na naririto ka lang sa tabi-tabi, pero hindi na tayo magkasama sa bahay. Pinipilit ko mag-adjust sa ganoon. I'm sure, gusto mo na talaga mag-solo, and it made me think. Sinipat niya ito. Ngayon na mukhang okay ka na, siguro pwede ko rin gawin ang gusto ko. Tumaas ang isang kilay nito. Like what, ate? Gusto kong kumuha ng refresher course sa course nung tinapos ko. Tapos magbo-board ako. Kung sa bagay, sayang naman yun. Baka makapag-abroad pa ako. Iiwan mo na ba ako? Nagdrama agad ito. Baka lang naman. Naisip ko lang na total, naririto na rin lang naman ako. Bakit hindi ko pa samantalahin, diba? Kaya namang i-manage ni Ate Gemma yung tindahan sa Batangas. Saka, huwag kang ang OA. Ikaw ang nauna ng iwan. Akala ko ba uwing-uwi ka na sa atin? Oo, pero kung makakapag-board at makakapasa ako, well, it will mean a lot to me. Kung sa bagay again, saka hindi na talaga tayo magsasama sa iisang bubong, diba? Okay lang sa akin, pero nasa iyo iyon. Iniaalok sa amin ng may-ari ng spa, iyong top floor na maliit na building ng grocery niya sa palengke. Naiingayan naman ako kung doon ako titira sa market at saka alam mo namang takot ako sa heights. Kapag natuloy iyon, baka ako na lang ang kumuha ng apartment na tinitirhan namin ngayon. Maghahanap na lang ako ng maid. I'm sure, kaya ko naman magbayad noon sa susweldohin ko ngayon.
Good decision yan, Orlando. Kung kailangan mo na iyong pera mo, sabihin mo lang. Kapag talagang for good na ako sa work ko dito, baka kumuha ako. Bibili na siguro ako kahit maliit na bahay lang. Kahit townhouse. May nag-alok sa akin ng condominium sa Retiro pero hindi ako pwede roon dahil mataas na floor na lang ang available. Nalulula na ako sa pag-i-imagine pa lang. May nakita kaming townhouse ni na Maricar sa Dapitan. Bagong gawa, for sale. One ride lang iyon papunta sa Sunflower. Parang gusto ko iyong lugar kasi tahimik at mas malinis kumpara sa ibang lugar sa Maynila. Well, ang importante ay ikaw ang supervisor sa Sunflower Funeral. Malaking break iyon sa'yo. Ang laki ng punerarya nila kung ikukumpara doon sa atin. Minimum na 5 sa isang araw ang nagpapaserbisyo roon. Na magpunta ako roon 3 days ago, 15 ang naikot kong chapel. Malaki ang parking at iyong morgue. Ate, ang ganda. Mayroon pa silang freezer in fairness. Ibang-iba talaga. Pati ang makeup set nila. Diyos ko, ang dami. Pati iyong spray paint. Kumpleto talaga. Mukhang magugustuhan ko na talaga dito. Ikaw, babalik ka pa ba sa atin kung makakapasa ka sa board exam? Hindi pwedeng hindi. Naroroon ang mga kabuhayan natin. Para nakaka-guilty naman na ikaw lang maiiwan doon. Tapos namamayagpag ako dito. Don't worry about me. Kontento naman ako roon eh. Naisip ko lang na magandang pagkakataon ito para makapag-aral ulit. At least, kung gusto kong lumuwas, mayroon na akong bahay na tutuluyan. Yung sayo, kaya bilhin mo na iyong townhouse. Kapag papa ko na si Mac, gravity ate, doon na tayo titira sa mansion niya. Magbubuhay Reyna na ako, excited na sabi nito. Maging okay lang ang lagay mo, ayos na sa akin yun. Gumaan ang loob niya sa usapan nilang iyon. Namiss niya ang ganoon. Kahit tutol ang kalooban niya, sa iniisip nitong pamintas si Mac, wala siyang balak na sirain ang ilusyon ng kanyang kapatid. Wala nang bago roon dahil simulat sa Paul ay mahilig talaga ito mag-ilusyon. Magsasawa rin ito at lilipat na naman sa ibang interes nito. Hindi na niya kailangang ipagdikdikan dito na sigurado siyang lalaki si Mac saan mang anggulo tignan. Naaalarmang humawak si Mavi kay Mac habang nasa gilid sila ng pangpang na Marikina River sa likod ng Riverbanks Mall. Nagtungo sila roon para manood ng fireworks display. May inisikaso ito sa isang pinsan nito sa parang Marikina. Sinamantala na rin niya ang pagpapasadya roon ng sapatos. Pagkatapos ay nag-stroll sila. Nakakatakot pala ang mga yan. Nakakakilabot sa dami. Sabi niya habang nakatingin sa mga janitor fish sa tubig. Hindi nangangain ng tao yan. Natatawang sabi nito. Pero ang lalaki, sa katingnan mo oh. Pag nilapitan mo, parang hayok na nagtatalunan. Para mga pirana ang tingin ko sa kanila. Nakakasugat ang mga janitor fish na yan pero hindi nangangain ng tao kagaya ng pirana. Saka, malalaki lang talaga sila. Isa iyan sa mga problema ng Marikina government na hindi mabigyan ng solusyon. Bigla kasi ang pagdami. Umiiling na pumalatak ito. Sumilip pa sila ng kaunti sa tubig bago tumawid sa hanging bridge papunta sa kabilang panig ng ilog. Naghanap sila ng mauupuan sa damuhan para mag-snack. Napako ang tingin niya sa maliit na barko may kalayuan na sa kanila. Sa mga iyan magagaling ang fireworks display para i-celebrate ang founding date ng pagiging lungsod ng Marikina. Alam mo, doon sa amin, lumuluwas pa kami sa SM Batangas para makapanood ng fireworks display. Kapag gusto mo talaga, sasadyain mo pa ang Enchanted Kingdom sa Santa Rosa para makapanood kapag weekend. Normal lang iyon dito, lalo na rito sa Marikina dahil palagi may isineselebrate. Pero maganda palagi yung anniversary ng cityhood. Magarbo talaga. Maiba ko. Kumusta pala ang trabaho ni Orlando? Okay raw, sabi niya. Mas professional ang pagkatrabaho at mas may sistema raw sa branch nila rito. Kaya lang, kailangan ay mabilis daw talaga ang kilos niya dahil marami silang inaayusan at inaayos na bangkay. Ngumuwi ito. Hindi ba talaga siya natatakot sa trabaho niya? Ang sabi niya, mas maganda raw ayusan ng mga patay dahil hindi nagre-reklamo. Trademark ni Olan iyong buhay na itsura ng mga patay. Expert sila sa pagmimix ng pintura at makeup. Napanganga si Mac. Pinipinturahan ba iyon? Sabi niya, hindi pa ako nakakapanood ng trabaho niya. Hindi kaya ng dibdib ko. Hindi talaga lahat ay matapang kapag patay ng pinag-uusapan. Inabutan siya nito ng lace. Sayang,
At bangingi si Ate Salve, nakasama sana siya. Ganun yun eh. Kapag tapos na ang trabaho niya ng alas 6, kasiyahan na niyang tumoma. Hindi ko na siya pinagbabawalan, hindi rin naman kasi nakikinig. Nagpatuloy ang kwentuhan nila hanggang sa kumapal na ang dami ng mga tao. Nang tumunog ang sirena ng maliit na barko, inaghiyawan ng mga tao. Biglang sumabog ang nakakasilaw na liwanag sa madilim na kalangitan. Nagpalakpakan ng mga miron sa fireworks display at tumagal ng mahigit 30 minutos. Pagkatapos niyon, pakiramdam niya ay nagsasayaw pa rin ang mga ilaw sa mga mata niya. Nagmamadaling nagtayuan ng mga ito para makabalik sa kabilang panig ng ilog. Dito muna tayo, Mavic. Pigil sa kanya ni Mac. Hindi pwedeng sabay-sabay na tumawid ang mga tao sa hanging bridge. Baka bumagsak. Nakakatakot naman. Kumuha ito ng Sprite and can at lumagok bago siya inabutan ng isang lata. Pagkatapos ay humilig ito sa balikat niya. Nakasuporta ang mga braso nito sa katawan niya at nakaunat sa lupa ang mahahabang binti nito. Hindi siya kumibo sa ginawa nito. Tumahimik na rin ito. Tumingila sila pareho sa maliwanag pa ring kalangitan. Noong bata ako, kabisado kong constellation. Kapag kuwan ay sabi niya, "Nakalimutan mo na ba? Ako, kabisado ko pa rin hanggang ngayon." Nang mahirapan si Orlando sa tandaan ng mga iyon, kinalimutan ko na rin. Ayoko kasi na tuwing titingalain namin ang madilim na langit, ay iisipin niya na mas marami akong alam kaysa sa kanya. Hindi naman mahalaga iyon. Mga bituin lang naman at pangalan na kinalimutan ko. Mahal na mahal mong kapatid mo. Napangiti siya. He's all I've got. Sa sitwasyon niya ngayon, sino pa bang aasahan niya kundi ako? Gusto na niya mamuhay mag-isa. Ayoko man siyang pigilan na hindi ko magawa. Hindi ko pa mapigilan ang bisyo na yata ang pagpoprotekta na rin todo sa kanya. Hindi ko siya pinilit na magsama kami sa iisang tirahan dahil gusto kong maramdaman niya na kahit mag-isa lang siyang mamuhay ay nasa malapit lang ako. Na madali niya matatakbuhan, ano man ang mangyari. Inubos na niya ang Sprite niya. Ayan, wala ng tao sa bridge. Pwede na tayong tumawid. Ayaw mo bang matagal pa ng kaunti dito? Hindi ka naman siguro allergic sa akin. Bakit ako ma-allergic sa'yo? Bulaklak ka ba? Biro niya. Pasado alas 11 na, Mac. Bala kong umalis na maaga bukas. Mag-i-inquire ako sa FEU kung pwede ako mag-refresher course sa kanila. Gusto ko mag-take ng board exam. Talaga? Ngumiti ito. Ang ibig sabihin magtatagal ka pa rito sa Maynila. Ganoon na nga. Hindi na ito para kay Orlando, kundi para sa sarili ko. Tutal, gusto na niya kumawala. Panahon na rin siguro para pagbigyan ko naman ng sarili ko. Ngumiti siya. Kaya pwede na siguro tayong umuwi, diba? Madaling araw na siguro tayo makakabalik sa Santa Cruz nito. Nauna itong tumayo at inalalayan siya. Ito na rin ang nagtupi ng blanket nila at nagbitbit ng mga plastic bag na ginamit nila. Pagkatapos, ay dumiretso na sila sa kotse nito. Hindi sila nainip sa biyahe dahil panay pa rin ang kwentuhan nila. Huwag ka na bumaba ang sasakyan. Dumiretso ka na sa bahay mo at magpahinga ka na. Sabi niya nang huminto sila sa tapat ng compound nila. Maaga rin ang appointment ko bukas. Salamat sa fireworks at sa sapatos kong libro mo. Ngayon ko lang na-experience ang ganito. Nag-enjoy talaga ako. Ulitin natin yon. Sa MOA naman. Dahil hindi pa ako nakakapunta roon. Sure. Halatang excited na sagot nito. Bago pa siya madala sa kagupuhan nito, ay pumasok na siya sa gate at mabilis ay sinara iyon. Narinig pa niya na mabukasan ang malaking gate ng bahay nito. Napangiti siya. Hindi niya ma-imagine na ganoon ito kalapit sa kanya at kung gaano kabilis ay nilalapit nito ang sarili sa puso niya. Napangiwi si Mac na makita niya ang mga bagong recruit na miyembro ng Neighborhood Watch. Lord, ito ba ang mga ito makakasama ko ngayong gabi sa pagronda? Nakasuot pa rin ng sando si Sushmita pero pinatungan na nito iyon ng asul na pang-itaas na uniforme nila. Nakasuot din uniforme sina Carmina, Maricar at Orlando. Mukhang marami tayo ngayong gabi aniya sa mga ito. Kapisanan ito ng mga diwata ng syudad na nagmamalasakit attorney. Saka alam mo naman, malapit na mga beauty pageant ng sangkabadingan sa mga barabarangay at purok-purok kaya bonus points itong ganitong activity. Ani Carmina na may hawak pang batuta. Kagmadamo gwapo paggabi attorney, dagdag ni Maricar. Mamimigay na rin kami ng flyer ng salon at spa attorney. At itong si Barbie, mamumudmud din daw ng special promo ng sunflowers sa mga lugar
na maraming tsugihin, sabi ni Sushmita. Ano ba yan? Pati puneraria may promo? Matari na komento ni Carmina. Doon ka magronda sa Bangkusay at Moriona sa Tondo, Orlando. Ngumuso si Orlando. Walang pakialaman no, mabenta discounted na kabaong namin. O siya, awat niya sa mga ito. Nasabi na ba sa inyo ang mga dapat nating gawin? Huwag magpanik kapag nakakita ng gulo at huwag maghihiwa-hiwalay. Tatawag agad tayo ng tanod na nagroronda at hindi tayo makikialam. Naiintindihan niyo ba? Loud and clear, sabay-sabay na sabi ng mga ito. Tara na, yaya niya. Pakiramdam niya ay may kasama siya mga inahing manok dahil walang tigil sa pag-iingay ang mga ito. Hindi niya maintindihan kung bakit ang mga ito ang natokang kasama niya ngayong gabing iyon. Hindi niya pwedeng tanggihan iyon kaya magtitiis na lang siya. Kung sa bagay, pwede namang samantalihin na lang niya presensya ni Orlando. Magpapalapad siya ng papel dito para kay Mavic. Balak pa sana niyang dumaan sa apartment ng dalaga pero dahil kasama niya kapatid nito, minabuti niyang huwag na lang. Ayaw niyang malaman na mag-iingay ang mga baklang ito ang balak niyang paniligo kay Mavic. Sigurado siyang bukas na umaga pagputok ng araw ay kalata sa buong purok ang balita. Ayaw niyang makarating agad iyon sa pamilya niya at baka maudlot pa. Naku mga ka-felisidad, si Mavic naman pala ang target ni attorney. Paano na si Orlando na umaasa na siya ang gusto ng pogi at mabait na abogado? Kaya naman, abangan!